Guys! Sige, nag-ilok ko na. Lagi ni Jan. Ganito yung itsura ko yung nagsabi ko. Dito lang pa. Sabi niyo lang, bakit ito?
Kasi ginagalaw ko isang may siya, ano yata, 15 minutes yata. Hindi ginagalaw. Ano gawin dito? Ha? Yung tipo, iya, ako ng... May sinandak na pa-open na lang ako.
Sa bawat isa, tulad po sa Father's House Christian Centers at mga lalonan, nagkagala, magsama namin kayo papasimulan sa gawa ng Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Hallelujah!
Come awake in the city. God will revive and pour it out, pour it out. Every struggle we crumble, and accusations hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people, come awaken the season. God of revival, pour it out, pour it out. Every storm we crumble, and accusations hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkness dies. You light up. You light up. Oh God of revival, let on stand summertime. You light one. Oh God of revival, the darkness dies. You light up. You light up. Oh God of revival, stand summertime. Oh, you light one. Oh God of revival, the darkness dies. You can light it up. You can light it up. Oh God of revival, God of revival. Uli namin, palakpakan ng Diyos. Hallelujah, praise God. Para sa ating announcement and prayer request, may pagkain panalangin araw-araw, ating morning prayer, morning devotion, sa 7 a.m. tayo ng umaga, dahil tayo panalangin sa tanghali, hapon o ng gabi. Hallelujah. Panalangin din natin ang Sunday School, 9 a.m. sa pag-aaral, uturo ng salita ng Panginoon. At din natin ang unang palabahan sa linggo, ating morning worship at Sister Tina sa gabi ng linggo ang ating evening service every Wednesday, same time 8 sa gabi. Hallelujah. Panalangin natin yung mga announcement, mga activities, meron tayo Jubilee service sa Paglaran kay June 28, Sabado, sweet preaching survey, the weekend Bible study, weekday, and current fasting, ay ang aming fasting, the first and last day of the month. Panalangin natin ang mga leaders international sa Press Club, Pastor Greg Mitchell, sa Lord, Pastor Jessica, sa ating natin ang ating national leader, Pastor Boy Nisitida, kadaan ang Hassan, sila, pagkakuma natin mga pastor, sama din natin lahat regional leaders, Pastor Frank Directura, Pastor Namo Bugtay, Pastor Ernie Merente, Pastor Charlie Arias, at ang aming Mother Church, Pastor Nico Medera, sama din ang mga bahay, at ang mga ating leaders na nagpagsugan at pagkakinay, namin natin ang kalakasan ng ating mga pastor. Sama din natin ilapit ang mga Pedro Paglaran Global Churches, Pastor Christopher Buena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isan, Pastor Vincent Xavier, Pastor Mar Soriano, Pastor Bob Cardosa, Pastor Julie Estrada, Pastor Samuel Paul, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Pacho, at kasama din ang mga missionary churches all over the world, Israel, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, sa Vietnam, kila Pastor Dudao, at Laos, Pastor Icarnio, panalangin natin, patutuloy ng mga pangangailangan ng ating mga pastor sa bayan nila sa dagat. Sama din natin ilapit ang mga Perang Antipolo, ang ating pastor, Pastor Luis Lucena, at Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Sola Inc., kailangan mo tayo ng barong sa inyong bote, usali, transportation, vehicle, at aming shoes. Mga activities, natin ang mga activities sa buhay, ang ating kawain sa mga
ating bansa, kailangan din natin kasi Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials, directly, kailangan din natin ang magamit ang sumulahan ng Panginoon sa loob ng gobyerno. Hallelujah. Saan din natin natin ang healing request, prayer request, si Sibilo Lucia, Elder Armando Pataro, Pastor Shirley San Pedro, Lita Lisa Cadulo, ang kailangan natin si Sherry Lisay, Pastor Richard Lisay, Pastor Tongpin, Pagkatang Kagatingan, kay Casey, kay Brother John Arden, sa ating mga sa buhay, lapit na sa Panginoon, ay pinakilala sa salita ng Diyos, ay pininanin siya, sama namin sa gawa ng Panginoon. Sa mga vlog pabalita, Pastor Bulan. Hallelujah! Okay, tumako sa panalangin, yung sa papuri natin, malakpakan ng Diyos. Diyos yung malapit sa mga na trono, nagpapawang puso, God, may kami ng katuran sa aming pag-ukulang, Panginoon, God, kung ano man ang gamit-gamit gawin, Panginoon, God, ay pagin mo, Diyos, ang bawat sa Panginoon, ilusin kami, Panginoon, aming mga labi, O Diyos, na magkakayag ng iyong salita at katuhanan, Panginoon. Nadalangin namin, Panginoon, ang bayan ito, Panginoon, ang pagbubunga, O Diyos, pagbago ng mga alagad, mga prayer warriors ng pamilya, Panginoon, nililigtas mo, Diyos, O God. Nadalangin namin, Panginoon, God, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, pagkinawagan ng banal na Espiritu, karunungan, kalakasan, Panginoon, God, kami, Panginoon, na ilalabas sa busan ito, daladala ang pagpapala at nangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso, God. Nadalangin namin, Panginoon, mga healing requests, mga kompletong nagalingan, Panginoon, kaya tuwin mo, Diyos, sa kanilang pangailangan, lugar, at ang aming mga leaders, Panginoon, kaya ilalapit namin, Panginoon, kalakasan, kasigan, at kalunungan. Kung sa magdalangin sa pangalan ni Jesus, amen. Hallelujah. Praise God. Lord Jesus, so inaro, Panginoon, sa Father's house. Yes, palapakan natin, Panginoon. Sa Father's house, I believe that. Sa bawat isa ay nagkakalak tayo na makasama sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. So, dahil pong nabanggit na, ilan natin ang pabalita. So, ito yung mga pagkailan natin, ang panalangin natin. Umaga, meron pa rin tayo prayer. Sa ganito, ang mga kabataan ay nagkano sila sa hapon. Ay lumalabas sila sa hapon. Kanina kami lumabas din ang tatlo na chacha at sumunod din si Rita at mayroong ako namin na isang OFW. Tumanggap siya sa Panginoon Diyos. So, yun lang naman ang atungkulin natin yung ating abutin at ibahagi sa kanila ang kalooban o ang plano ng Diyos sa ating buhay. Bakit hindi natin hawak ang buhay natin. Yung pagbagsak ng Air India ay isang halimbawa na ang buhay ng tao ay walang kasiguraduhan dito. 240 ang namatay doon sa meron na kaligtas na isa, meron ng survivor na British na national, yung nakaligtas. Nagtatanong ako doon sa hindi ko masama yung sinabi na sabi niya ipag-pray po natin mga kaluluwa ng halos o mahigit 200 na pasahero ng Air India Airlines
ay ipanalangin tayo. Ang sabi ko, sa isinunod ko lang, dapat ipanalangin sila yung buhay na. Ngayon, wala na eh. Ang panalangin kasi sa mga buhay, hindi sa mga banay. Wala na ngayon, haharap na lang sila sa ating Panginoon kung ano ang kanilang ginawa sa harapan ng ating Panginoon. Maraming madramang mga tagpo na nangyari sa oras na yaon. Meron pang naimatay, nalugang katawan, ang mga tuhod, dahil maliit siya ng naiwan siya ng aeroplano, maliit siya ng 20 minutes. Hindi siya nakasama, pero nung makita niya yung nangyari, sa aeroplano ay halos para siyang kandilan na natutunaw. Maraming pasalamat siya dahil sa isang dahil hindi siya nakakama, na-link siya. Yun ang minsan kasi hindi natin maulawaan eh. Wala nakakaalam, yun lang ang ibig sabihin doon. Wala nakakaalam ng buhay ng isang tao kaya dapat natin siguro. So yun ang dahilan kung bakit na tayo umaabot ng mga kaluluwa. So, wala na akong nalimutan, narako pa tayo sa isa pa sa gawain ng Panginoon. Ito yung pagligo ng pananalapi. Bakit natin ito ginagawa? Tandaan natin, mahal natin ang mga kaluluwa. At tayo na nakakakilala ang may obligasyon na abutin ang mga kaluluwang ito. Tayo, yung mga, alam nyo na, minsan nga may pinanggit si Pastor ako yung si Vida na pinanggit niya yung tuwing tawag dito, Warisma, ay nagkakaroon ng alinaka dito sa Antipolo. Ang-record pala yun sa buong Genis, 7 million yung mga sabi nila yung mga Kristiyano na naglalakad papunta rito. Totoo naman kung tutuusin, ang totoo na hindi Kristiyano yung mga yun. Pero tutuusin, 7 million yung mga naglalakad. Karamihan doon mga adik. Diba? Kaya mo yun, kaya ang ganado maglakad dito ng pagod, mga adik karamihan yun eh. Yun ang totoo nun. Pero yun ang bukong record ng mga Kristiyano. Pero ang platan nyo, hindi mga Kristiyano yun. Hindi ba doon na may mga faith na nagawa. Yun na nga. Ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano talaga yung mga taong nagdadala ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ang bibig tayo ng pananalapi ngayon. Bakit natin ito ginagawa? Ay sa dahilan, ito ay isang pag-response ng mga tao ililigtas ng Panginoon. Ang sign ng isang tao ay ligtas. At ulit kanina, may kausap na nga ako kanina, yun na nga rin, OFW. Tanong ko sa kanya, ligtas ka ba? Nakasiguro na ng kaligtasan mo. Hindi na nasabi, wala nang nakakasiguro ng kaligtasan. Ang tao kasi nakakasiguro ng kaligtasan, ganyan katulad ng dami kong sinasabi, amen, sumusuporta siya sa gawain ng Diyos. Yun na totoo. Dahil ang sign ng isang taong ligtas, basahin mo sa Bible. Ang sign ng isang taong ligtas ay nagbabalik ng mga pananalapi, sumusuporta sa gawain ng Panginoong Jesus. Sakeo, hindi mong paluhito, tumuloy si Jesus sa kanyang bahay. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Sakeo? Hindi labas niya lahat ng kanyang kayamanan. Ano sabi niya? Ito ang kalahati ng aking kayamanan ay aking binabalik, ibinamahagi ko sa mga tuta. At kung makasakali makakaya pa ako, ay ibabalik ko ng mga 4 na beses. Yun ang palatandaan ng isang tao ligtas. Ang sabi ng Panginoon, dumating sa tahanan nito ang pagliligtas sapagkat siya may layo dito. Kaya ang mga tao ligtas, natutuluyang ibalik yung mga bagay na hindi sa kanya. Hindi yung kanya eh. Hindi kanya. Lahat ng bagay na dumadaan sa atin,
mayroon diyang pahagi ang ating Panginoon. Kung may makikita, Malachi sa chapter 3, verse 10. Ayan, yung sabi ng salita ng Panginoon, at lahat ng ikasampung bahagi, dalhin mo sa aking bahay upang magkaroon ng pagkain sa aking tahanan. At subukin mo ko sa mga bagay na ito, kundi ibalik ko sa iyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya ang sign ng isang tao yung ligtas, natututo siyang kumilala ng rights at karapatan ng mga bagay na para sa ating Panginoon Jesus. Ibinabalik niya yung mga bagay na para sa ating Panginoon Jesus na hindi para sa kanya. So yun ang isang bagay sa palatandaan ng isang tao may bahagi sa kaligtasan. Kung palalawakin natin yung ahaba at yung sa pambagay mo ng isang taong ligtas, iba ang takbo ng kanyang isipan. Hindi siya nakaayon sa takbo ng sanlibutan. Yun ang totoo nun. Nagligtas ka, hindi ka sa ayos ng buhay mo. Kaya hindi nila masabi sa ligtas kasi hindi nila nagagawang ayusin ang buhay nila. Kaya questionable sa kanila ang kanilang kaligtasan. Kasi hindi nila nagagawang ayusin. Pero pag ikaw, sabi ko nga kay mama, kung ako ang nakasakay sa aeroplano, okay na. Yayakap na lang ako doon sa bangko. Kung magkasama kami ni mama, yayakapin ko na lang si mama. Nagtatanggapin na harap, sabay kami naharap sa presensya ng ating Panginoon. Diba? Ganun na lang. Alam mo, magpalik ka ng Panginoon. Lord, salamat mo na natapos ko na ang aking takuhin. Ngayon, naharap ako at tatanggap ang anumang bagay na ayon sa aming ginawa. Ang masasabi ko doon, kasi yun na talaga matutunuhan natin eh. Kaya napakaswerte na isang tao ay ligtas at ulitin ko ang taong ligtas, hindi na pinakikialaman ng hindi na niya. Pinabalik niya ang para sa Panginoon. So, okay, liligon po tayo ng pagkakalabi para sa Panginoon. And then, tawag po siya si Michael para tayo mamunahan sa tawain ito. Praise God. Tayo ay manalangin sa Panginoon Diyos. Praise the name of Jesus. Dakila at tapat na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang dalangin ko sa pagkakalangin ng iyong anak. Bless mo po Panginoon ang iyong anak. Ayon sa kanilang mga pamumuhay o dakilang Diyos at ayon sa kanilang paniniwala at dakilang Diyos at sampalataya sa iyo, pagpalain mo sila, pagpalain mo ang bawat kamay na sumusunod sa gawain mo dyan. Maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan pa, awitan natin ang ating Panginoon. I got my mind made up. Salamat sa mga manunod ko, pagpalain din ng ating Panginoon. At lalak tayo ngayon sa lawain ng ating Panginoon, sa salita ng Panginoon, nadadalhin ng ating kapatid sa Panginoon. Praise God. Brother J.R. sa Luzerna. Praise God. Pagpalaan natin ng Panginoon. Panginoon ng ating Panginoon Jesus. Praise God. So,
Maraming tama talaga ng pulpito eh. Pagka tuloy yung matay sa sarili ng pulpito, kinakabahan na. Nais ko mo lang hingin ang oras nito para bigyan ng parangal yung mga ama ng tahanan. Salamat po sa mga ng tahanan, ang mga sa ito. Nag-episode ko ay dahil sa aming ama. Hingin ko tablet, kaya salamat, di ba? May nananalangin para sa atin yung ama at nagpapamama, ating mga spiritual father. Dahil hindi po ako ito mag-usap. Sa aklat ng Matthew chapter 14, meron po kayong kanilang salita. Meron pong isang batang lalaki na nagkaka-GB na kung saan nakakarinig siya ng humor sa kanilang ama, sa kanyang lolo, sa kanyang great-grandfather na lahat sila ang pagtungtong ng 21 years old ay nakakalakad doon sa tubig. So si Jimmy bilang isang bata, nagalak siya, sabi na, meron pala akong powers. Nakakalakad pala kami sa tubig. So ginawa niya, araw-araw, pinapangarap niya, sana mag-21 years old na ako. At nung araw na dumating, yung kanyang ika-21 taong arawan. Sinama niya sa kanyang kaibigan sa bangka, pumunta sila doon sa kalagitnaan ng ilog o ng lawa, at tumayo siya at bumangka, palabas doon sa bangka. Ngunit hindi siya nakalakad. Siya'y nabulog. Halos malunod doon sa ilalim ng dagat. Buti na lang, meron siyang kasama kaibigan. Kinabukasan kinausap niya ang kanyang lola, sabi niya, Lola, bakit gano'n hindi ako pinagkalooban ng Panginoon na makalakad, mamana yung kapangyarihan ng aking ama, ng aking lolo, ng aking great-grandfather? Sumagot sa kanyang lola sila, Jimmy. Ang iyong ama, ang iyong lolo, at ang iyong great-grandfather ay ipinanganak noong tag-winter. Ibig sabihin lahat ng lawa ay tigas dahil sa yelo. Ikaw ay ipinanganak noong August, tag-init. At least pinarenga. Sino sa atin may kilala kang nakalakad sa tubig? May kilala ka ba? Or sinubungan mo na bang lumakad sa tubig? Imposible. Di ba? Imposible. Pero sa gabi nito, pag-uusapan natin ang buhay ni Apostol Pedro, kung saan siya ay nakaranas na lumakad sa ibabaw ng tubig. Sa ating teksto, Matthew chapter 14, verse 24 to 31, ito po ang pagkarabasa. Samantala, ang bangka ay nasa kalagitnaan ng lawa na sinalbong ng mga alon sapagkat pasalungatan ang hangin sa kanila. Verse 25, sa ikaw-apat nagpagpupuyat ng gabi. Sabi, umaga na sila. Pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siyang naglalakad sa ibabaw ng lupa ay ng lawa. Sinabi nila, multo! At sumigaw sila dahil sa takot. Verse 27, nagsalita agad si Jesus na sila sabi, laksan mo yung loob. Okay, ako ito, huwag kayong matakot. Sumagot siya kay Pedro, sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan mong makapariyan ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi ni Jesus, halika. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Verse 30, ngunit na makita niya ang malakas na hangin na natakot siya ng simulang lumubog. Sumigaw niya, nagsabi, Panginoon ko, sagatin mo ako. Verse 31, kagad inulat ni Jesus sa kanyang kamay at tinawakan siya, sinabi niya sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? So sa gabi po ito, nais kong pagnilayin ang salita. Ano bang ibig sabihin? What it means to truly walk by faith? Ano ba yung ibig sabihin nang ikaw'y lumalakad sa pananampalataya? Sige, next illustration kanina ng ating pastor. 7 million ang naglakad sa Antipolo. And then, sa gabi ito, nais ko pag-ministry sa paksa na faith that can walk, or faith that walks above the waves. Next. Tayo ba na dali ang lumukon, tayo ba na nalangin, ako ba na ng mga pangyarihan sa lahat? Lumalapit kami, Panginoon, sa gabi ito, hinihingi ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kung wala ang pagsama ng banal na Espiritu, walang dahilan, Panginoon, upang kami lumakad pamangarap, Panginoon. Sama mo po ito, ikaw mag-ministeryo, Panginoon. Ano mga karubian sa aming puso, iyong alisin, Panginoon.
upang sa aking pagsamba, Panginoon, ay maging kalugod-lugod kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. Ito po ang aming sawat na langin, ikaw mag-ministeryo sa kanila. Ilagay mo pong iyong salita sa aking labi. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi naman. Amen. Lapahan natin ang ating Panginoon. Una, pag-aralan natin yung faith tested by the storm. Darating mga kapatid sa buhay natin ang ating mga pananampalataya ay susubukin. Sino nakaranas ng ating pananampalataya ay sinubok, dumaan sa mga pag-uusig, kung minsan galing pa sa ating mga pamilya. Amen? Hindi nila naunawaan yung ating mga pananampalataya. Susubukin tayo ng malalakas na alon, problema, isipina, takot at pag-alinlangan, at kung maliit ang iyong pananampalataya, tayo ay lulubog. Kaya dapat tayo magkaroon ng pananampalataya, a faith that stands. Isang pananampalataya na tumatayo sa tubig. Sino na ito? Dito bumagal yung ating internet. So narito yung mga alagad sa verse 24, narito yung mga alagad na pinauna ng Panginoon sa bangka upang pumunta doon sa kabilang dako. At sa kanilang pagdating sa kalagitnaan ng lawa, ang kanilang bangka ay nampas ng malakas na alon. Verse 24, samantala ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa, na sinalbok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. Kung minsan mga kapatid, ang ating pananampalataya ay nagsisimula bilang isang matapang, nag-aalaga. Ang ating pananampalataya ay punong-puno ng apoy nung tayo unang makakilala sa ating Panginoon, ngunit ito'y susubungin na ng alon na ng pagsubok. Dadaan tayo sa matitinding pagsubok. Kung minsan tayo, nung tayo unang makakilala sa ating Panginoon Diyos, taas pa ang ating kaway, nagpupuli sa Diyos. Kung minsan patalong-talong pa tayo, purihin ang Diyos. Diba? Ang Diyos ay buhay, gawin nakatatayo sa inyong harapan dahil ito ay patotoo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Ngunit paglipas ng panahon, dumaan sa pagsubok, dumaan ang alon, ang pananampalataya mahina, lumabog. Amen. Hindi ko ito sinasabi para husgahan ang ating mga sarili. Sinasabi ko ito sa kailangan natin ito. Maging ako, nagawa ko itong pangangarap nito, hindi matal sa mga kapalinig. Ginawa ko ito para sa aking sarili dahil bilang isang leaders ng church sa ating Bologna, kailangan sulihin natin ang ating pananampalataya. So, ngunit sa oras, si Apostol Pedro, si Apostol Pedro, ganito ang nangyari sa akin. So, oras nalisin natin ang ating mga mata sa ating Panginoon at nakita yung mga naglalakihang mga alon tayo'y nagpapasimulang lumubog. Siya na dating nasa gawain ng Panginoon ay unti-unting nawawala. Siya na dating may alaw sa mananalangin ay nahinto. Siya na dating namumuhay sa katotohanan at nagpapaturo. Ang Diyos ay buhay at nagpapasimulang mamuhay at nagpasimulang namuhay sa kasinungalingan. Sapagkat ang ating pananampalataya ay subukin. Tayo'y nagmataas. Inakala natin ang ating pananampalataya nasa tungtong na. Tayo'y matapang na. Inakala natin na matibay na yung ating mga pananampalataya. Hindi ko ito sinasabi para ihamakin ang tao. Kinakailangan natin suriin ang ating pananampalataya sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Suriin ninyo ang inyong sarili. Kung talagang tunay ang inyong pananampalataya, siya sa atin ninyong mabuti ang inyong sarili. Di ba ninyo alam si Kristo ay nasa inyo, maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Sino sa atin ang pagsasabi siya ay tunay na mananampalataya? Amen? Dapat ba? So, meron isang kaganapan sa lugar ng Libya. Yes. Meron yung kaganapan sa lugar ng Libya kung saan noong December 2014 na 21 Christian men, primarily Egyptian Coptic Christian, were abducted in the city of Libya. Sila yung mga construction worker na nag-migrate doon sa Libya para naghahanap sila ng trabaho, ngunit yung mga ISIS, yung mga rebelde, hinidnap sila noong taong December 2014 at
tumagal hanggang January 2015. November 15, 2015, the Islamic State released a video showing the beheading of these 21 men. Doon sa lugar, sa beach, doon sa dagat, sa Sipre. Yung video nagpapakita kung saan sila yung mga naka-orange jumpsuits at sila yung pinaluhod ng mga terorista, pinumutan ng ulo, na sinasabi nila, itakbil mo yung Diyos. Sila yung pinarsikot, nakaranas sila ng mga iba't ibang kapusa. Yung 21 martyrs were canonized by Coptic Orthodox Church on February 21, 2015. Dahil doon sa kanilang pananampalataya. Hindi nila isinubo ang kanilang pananampalataya. Meron doon isang lalaking negro, hindi siya Kristiyano, pero dahil nakita niya yung 20 kalalakihan, ang sabi niya, hindi, pinalalayas na siya, sabi niya, hindi. Kasama ko sila, ang Diyos nila ay Diyos ko. Ang Panginoon nila ay Panginoon ko. Kaya ako'y mamamatay na kasama nila. Kasi yung pananampalataya ng 20 tao, nakakawak. So, isa pang kaganapan life events, si Marzie Zanet, isang Iranian Christian, was arrested and sentenced to death for her faith dahil sa kanyang pananampalataya. During her imprisonment in Neras and Evans prison, she and her fellow prisoner, Maryam, continued to share their faith, belief, leading to the conversion of many things. Dahil sa kanilang pananampalataya, minsan siguro ka ng kanilang pananampalataya, pero sila nanindigan at marami mga bilanggo na nakakalala. Gaya ng mga alagad, ipinadala ng Panginoon sa pagsubo to train them sa degree na mabuhay sila sa pananampalataya at hindi dun sa senses, hindi sa kanilang pakiramdam, hindi sa kanilang nakikita. Kalamat sa lumat yung hampas ng hangin sa kanila, tinatanay sila ng malakas na alon, pinanghawakan nila yung utos ng Panginoon na tumalon kayo sa kawalang dapat. Verse 22, agad pinasakay na Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Verse 24, samantala ang bangka ay nasa laot na ngunit sinalubok ito ng alon dahil masaluan na dito sa langit. Bumulong-bulong ako, masaya ito. Nakabang lang. So, yung mga alagad, kasi din yung mga kapatid yung mga alagad, hindi sila nag-empake, hindi sila nanghinalo. Bagaman malakas ang hangin, pwede sila bumalik. Hindi na sinabi, Juan, Pedro, masyado malakas yung alon, masyado malakas yung bagyo. Bumalik na lang tayo, kinabukasan. Pero ang kanilang ginawa, sila nagkahumuloy. Lahat ng kanilang makakaya, magagawa, ay kanilang ginawa para lang magpatuloy. Bagaman meron tayong mga pagsubok na maaaring kumigil sa atin para gawin ang ating tungkulin, hindi dapat ito ang magiging para tayo mawala sa pananampalataya. Bagkus gamitin natin ito bilang sa pamagitan nito tayo makapag-move forward, makapag-support gawin natin inspiration, kalakasan. Pero quotation ang sabi, God brings test in your life because your faith in Him, your belief that He is in control and that He is good, can be proved only in times when life is hard. By James Pacton at Simok. Di ba naman siya tayo ng coach? Pangalawa, ay sinatawag na you of little faith, why hindi daw? Bakit ka nag-alinlangan? Sa verse 31, sabi doon, you of little faith, he said, why hindi daw? Bakit ka nag-alinlangan? Kung ating papansinin, ano bang ibig sabihin ng salitang mali o yung little? Ang ginawa ni Pedro na paglakad sa ibabang ng lupa, mga kapatid, hindi isang biro, hindi isang maling na bagay. Ito yung isang bagay na tanging may dakilang pananampalataya makakagawa. Kung ang pananampalataya ito ay maliit sa Panginoon, kaano kaya yung ating pananampalataya? Sabi ng Panginoon, si Pedro dito nakalakad sa tubig. Wala pa. Pero si Pedro nakalakad sa tubig at sabi ng Panginoon, hindi mo yung pananampalataya. Sa English Dictionary, ang tignan, ang synonyms of little ay ganito. Ang synonyms of little ay ganito. Una, not big such as a small in size, pali. Young, having few members or inhabitants, small in condition, distinction or scope, narrow, mean, and then yung pangalawa na, not much such as existing only a small amount of or is like degree. Then yung akas na bigyan ng pansin.
May salitang short in duration and short in time. Good thing. Ang ibig sabihin ng Panginoon sa salita, you of little faith. Ay paano ba sinasabi na, o kay iksi, o kay bilis ng iyong pananampalataya. Masyado maiksi yung panahon ng ating pananampalataya. Yun yung ibig sabihin ng ating Panginoon kay Pedro. Nagawa ni Pedro na malakad sa ibabaw ng tubig, ngunit panandalihan lamang sapagkat agad niyang inalis ang kanyang paningin sa ating Panginoon. Naglaho ang kanyang pananampalataya at napalitan ng takot at pamambata ay ang iksi. Short of time. Short duration. Ang kanyang pananampalataya. Verse 28 to 30, sumagot sa kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw ngayon, hayaan mo makaparihan ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi na, halika. Pagbaba ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita na malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya at sinabi, Panginoon, sagupin mo ako. Kuminsan mga kapatid, ganito ang ating pananampalataya. Kuminsan para siya isang bagay, isang flammable things. Kapag sinindihan mo, biglang linya, pagkatapos, wala. Mark chapter 4, verse 37 to 40. Narito ang mga alagad, isama nila si Jesus, na naglalaya, again, pinapunta sila dun sa kabilang dako. Kaling sila sa revival, nakinig sila ng pangalan ni Jesus, mga matatalihan turo ni Jesus, mga pinagpalang salita ng Panginoon, nakita nila yung himala kung paano nagpagaling ng Diyos ng mga may karamdaman, ngunit pagkatapos ito, dumating ang pagkiwa ang kanilang pananampalataya na nag-aalam ay unti-unti wala ng buhay. Verse 37, habang naglalaya ka, dinugot sila ng malakas na bagyo, kaya bangkan sila sa kanya nilihin ako sa malaking alon, at ito'y halos makulong ng tubig si Jesus na natulog sa ulihan ng bangka. Si Jesus ay natutulog doon sa may ulihan ng bangka. Verse 39, bumaga si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! Dito stop! Wala na pala. At sinabi niya sa lawa, tumahimik ka! Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang alagad, bakit kayo natakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Mga kapatid, even the devoted believers sometimes can lose their sight kay Jesus pagdating sa chaos. Pag tumanto ako, problema, nawawala yung kalibang pagkain sa ating Panginoon. Maging tayo nagagawa natin ito. Tuwing meron tayong kapit, di ba? Kaya pagkatapos ng service, activities tayo nag-aalab, puno ng pag-apo yung ating mga pananampalataya, nag-aalab ng mainang ngunit pagdating doon sa aming tahanan. Buksan nyo na yun. Abutin si Red Horse. Hindi kaya pagdating, galing church, di ba galing church, pag-uwi, bubuksan yung cellphone, ayun, sa tangat naman magpapadala ng malalas mong panoorin. Ano ba? Ano ba? Tagal sa CR? Di ko alam kung bakit. Di ko alam kung naglalabaw, ano? Tagal sa CR, mga kalalakihan. So, nasaan yung ating pananampalataya? Kay HC, ang ating pananampalataya. Mga kapatid, patuloy natin ingatan na yung ating pananampalataya ay tumatayo sa ibabaw ng tubig. Meron akong papakita sa pictures. Pag tinuturo ng isa. Sinakala mo CPR. Ang CPR or cardiopulmonary resuscitation is an emergency life-saving procedure used when someone's heartbeat or breathing has stopped. It involves chest compression. It involves chest compression, yung binabang yung chest, di ba? To keep blood flowing to the brains and organs, then you breathe. Hindi hinahan kung minsan, di ba, to provide that oxygen. Then yung ang CPR, sabi, it helps to maintain vital blood flow until medical help arrive. Nasa dumating yung tulong, and then it's commonly used during cardiac drowning or choking emergency. Laban lang. Kung minsan, mga kapatid, kung minsan mga kapatid, ganito ang ating pananampalataya. Kinakailangan natin ipang kinakailangan natin ipang para mabuhay. Kinakailangan natin i-CPR yung ating mga pananampalataya. Pananampalataya mo, huwag mo kong sukuan. Kung di na lang, lumabang ka! Malapit na lang! Malapit na, kaya natin ito
Tibayan mo yung loob, huwag kang susuko, huwag mo kong iiwan ang pananampalataya ko. Di ba? Minsan kinakailangan natin iba yung ating mga pananampalataya para tayo magpatuloy. Para pagpatuloy yung ating pag-aalam, ipaglaban natin yung ating mga pananampalataya. I-push natin, ibalik natin yung ating mga dating pinasimulan. At pangatlo, kaulihan, faith. Ang maganda na yung mabilis na tapos kaya kahit wala naintindihan, at least mabilis. Natapos agad. Pangatlo, faith that walks above the waves. Ang pananampalataya ay isang invitation to come closer to God. Ito isang invitation. Sabi ng verse 29, sinabi niya, halika. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumangat siya sa ibabaw ng tubig, pupunta kay Jesus. Balikan niya si Jesus. Halika. Hindi natin kaya nakakayang lakaran yung tubig. Ngunit dahil sa pananampalataya, dahil sa pagtitiwala natin kay Kristo, ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang gawin na ang mga imposibleng bagay, maging yung mga deepest oceans, yung mga pinakamalalim na karagatan ay kaya natin lakaran dahil sa pananampalataya. Dahil yung ating pananampalataya nagagawa yung mga bagay na imposible. Hindi mahalaga kung minsan kung nawala yung ating pananampalataya. Ang sabi ng Bible, iniunan ni Jesus ang kanyang kamay upang muli tayong makatayo sa ating mga pananampalataya. Layuan natin yung ating mga pananampalataya. Panatilihin natin na ang ating pananampalataya ay nakatatayo doon sa karagatan. Sa mga pagsubok, sa paghampas ng alon, sa pamagitan ng pananampalataya na alakaran mo maging yung mga bagay na higit sa inaasahan mo. Trabaho, promotion, diba? Kasi yung parang sa akin, diba? And then yung mga pagsubok na dumadating sa mga bagay sa kanilang pananampalataya, ang nalalakaran nila yung mga hindi nila in-expect, nakapunta ng iba't ibang lugar dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi nila magagawa yun. Akala nila bakit computer science, diba? Wala kayo sa akin, no? Dahil sa pananampalataya. Naabot nila yung ganung bagay dahil sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi mo lang. In fact, ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng spiritual na mata, sa ating kaisipan na makita yung mga bagay na hindi nakikita ng ating physical na mata. Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence in what we hope. Yung faith and yung hope ay nag-iisa, nagsasama. Kapag meron kang pananampalataya, meron kang pag-asa for assurance about what we do not see. So mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi ibig sabihin na pag ikay sumampalataya, susunod ka sa Panginoon blindly. Wala ka nakikita. Di mo alam kung ano yung matutungan. It is grounded in trust in God. Ito'y nakabatay sa paniniwala sa Diyos, sa karakter ng Diyos, sa kanyang pangako na binitawan, di ba? Marami tayong pangako na narinig sa ating Panginoon, pero hindi natin matatanggap yun hanggang hindi tayo nag-move forward. Hindi tayo nag-take step sa ating pananampalataya. Even when physical evidence is absent, di ba? Kahit wala yung physical evidence, meron tayong faith. Nang si Pedro ay naglaad sa tubig at kanyang nakita yung malalaking alon. Hindi niya nakita ng Jesus. Ang tayo, isa yung mga ng tubig. Hindi niya nakita yung kanyang paa na nakatumpot na pala sa ibabaw ng tubig. At kanya nakita yung malalaking alon. Kaya ito isang hamon sa atin. Walis tayo doon sa bangka. Walis tayo doon sa mga ating comfort zone. Diba? Sa comfort zone na yung papa. Sa matulog. Mas kanya kapatid, hindi niya kalooban ng Diyos. Diba? At magpasimula tayo magtiwala at sumampalataya sa pag-agawa ng ating Panginoon. Yan lang po ang nasa pag-agawa. Habang naglahat ng uli na kayo at habang naglahat ng uli na kayo hindi tawigan natin ng oceans. Sa lahat po ng nakakarinig dito sa online, maaaring inausap ka ng Panginoon na sumapanyaya sa iyo sa panalangin. Sa panalangin ng pagtanggap ng iyong tatanggapin ni si Jesus inyo. Kung ikaw yan na, sawa ka na sa kasalanan, pagod ka na sa kasalanan, kaya gusto mo nang makalaya, tanggapin mo si Jesus. Ituloy mo itong panalangin, ito yung sa mga personal mong panalangin, ganito po ang panalangin, akong banal na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami, Panginoon, sa iyong banal na trono, nagpapakunggab ang puso.
Humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Binubuksan ko po, Panginoon, ang aking puso. Pinapapasok ka upang maghari at maging tagapagligtas ng aking buhay. Sulat ko rin po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ko doon sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa kaligtasan, sa kapatawaran. Tawagin sa magdalangin ko. Mahal ng Jesus. Amen. Pero po ang gusto ko sa pananampalataya na sa akin. Minsan mo na kailangan ng pananampalataya. Pag-ibig-ibig. Natukso ka ng sanlibutan. Dahil sa pamagitan ng pangalan nito, kinausap ka ng Diyos. Sabi sa'yo ng Panginoon, anak, halika. Magpasimula tayo muli lumakad at magbang mula doon sa baka. Tayuan natin yung ating pananampalataya, gawin yung ating mga nasimula, tayuan yung ating mga pinanindigan noong una, para matapok tayo noong una. Natayuan natin yung ating prinsipyo. Gawin natin, mas pagbutihin natin. Ating pananampalataya. Lahat po tayo tumayo, tayo mananalangin. Gawin natin ang ating Panginoon. Di ko alam kasi tama sa akong mga napangalan ng Diyos sa Panginoon. Bukas sa altar, lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng pananampalataya, nagbumula sa ating Panginoon. Bigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon sa ating mga puso, ang bangat natin, yung ating mga pinasimulan, at mas lalo tayo mag-alab sa ating Panginoon. O Lord, Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, sa inyong banal na harapan, Panginoon. Ang mga tao ito, Panginoon, lumalapit sa inyong harapan, Panginoon, yung bigyan ng pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ang nakakakita na ng mga pinagdadaanan, Panginoon. Ikaw ang mag-ministeri sa kanilang buhay, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon, sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan ng kapalaran ng Panginoon. Matayuan nila at malakaran, Panginoon, at deepest ocean ng kanilang mga buhay, Panginoon. Kumilos ka sa Panginoon sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ikaw mag-lead sa kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy silang magtiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy ka nila sa palataya ng Diyos. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you call me. Take me deeper than my feet will ever wander, and my faith will be very stronger in
Savior. Spirit, lead me where my trust is being out water. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper, let my feet ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Yun po ang pagkakawag sa amin ng Panginoon. Nais ko po lang sana maunawaan natin lahat tayo lumalakad sa pananampalataya. May kanya-kanya lamang po tayo ng nilalakaran. Susa, may nilalakaran siya ngayon ng pananampalataya. Status ng buhay na lahat tayo may nilalakaran. Dapat tayo mabuhay sa pananampalataya. Sabi ko nga, nagkakaiba na tayo sa buhay na nilalakaran. Pero ang dami sa atin ng Diyos, magpatuloy. May kanya-kanya tayo. Iba po ang aking nilalakaran. Ibang lakad ang nilalakaran. Bakit tatanungin ninyo, sabi ko nga ng isa na kapit. Hindi ako piling mabuhay nang wala kami. Hindi kami nang wala kami na 2,000 sa isang araw. Magkano ang bahay dito? Ang bahay dito? Magkano yung bahay namin dito sa Berti? Magkano ka namin? Araw-araw 250 na pa ako ni Chera. Pero pang hindi ko malakad sa pananampalataya. Wala po ang pinakasabi. Pari-parehas tayo. Minsan dumating na rin yung sa punay ko, gusto ko ng sumulo. Ito tawag ng Panginoon, kundi hapang ka na. Kundi hapang ka. So yun na yun ko sabihin. Lahat tayo, may kanya-kanya tayo na buhay na nilalakaran. Sabi nga ng Bible, the just shall live by faith. Sa pananampalataya tayo mabubuhay. At yun ang gusto ko na unawaan natin na tayo mayroong lalakaran. At hindi mo matatapos siya kung hiniwa ka pa na. Susan, hindi ba lumapit ka dito? Kasi wala kong may tutulong sa iyo kung bilang mo panalangin sa Panginoon. So, yun yung kamay niyo para sa Kanya kasi hindi na natin siyang problema. Sudaranin, hindi na kailangan pa ipaakisay sa iyo. Ang kanyang mga pinagdaraanan sa kanyang buhay. Sabi ko nga, Lord, kung ang ulan ay may maraki ang pananalapito, tutulungan ko yung mga tao gusto kong dapat tulungan. Kaya lang, maliitin po kasi talaga ang kakayanan ko. Okay, manalangin natin siya, Lord, at bilang Diyos, hindi po Panginoon, makusap ka sa iyong anak. Yan, ang mabagay na hindi ko kayang gawin ito ang umawasan ng iyong Lord, nanalangin ko po Panginoon, ano man ang pinagdaraanan niya, ano man ito kaliit at gano'n man kamipit na ilang Diyos, kasi hindi malambutan ng karayo. Lord, ako po yung umaasa, Panginoon, magiging malaki ito kung sasamahan mo siya. Tulungan mo po siya sa kanyang mga problema at suliranin. Pati malaan mo ang pamilya niya, lalo na ang asawa niya. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang mga bagay na nangyayari sa buhay nila, ay maging proseso. Yan ang mga plano mo sa buhay nila. Lord, tulungan mo po sila, God. Tulungan mo, Panginoon, na sila'y makasurvive na bilang Diyos. Lord, ito dalangin mo po, Panginoon, samahan mo sila sa kanyang kilalanan yan. Baguhin mo ang takbo, ang sitwasyon, ang pangyayari ng kanyang buhay nila. Ito ang ating dalangin, Panginoon, samahan mo po siya.
Hindi ko man siya masamahan, Panginoon, is ikaw ayaw mo siyang samahan kahit saan siya naroon, dakila mo Diyos. Dapat namin salamat, Panginoon. Unat mo ang iyong mapagpalang kamay para sa kanyang asawa, Panginoon. Na marami pong salamat sa iyong kabutihan mo sa mga nadugo ni Jesus. In Jesus' name, Amen.